anak ni Kim Atienza na si Eliana, homeless sa Amerika. Nagdulot ng ingay at naging sentro ng balita ang 19-year-old daughter ni Kim Atienza na si Eliana matapos siyang suspindihin at iniwang homeless ng University of Pennsylvania kung saan siya nag-aaral ng environmental studies. Ito ay dahil sa kanyang aktibong partisipasyon sa anti-Israel protests. Sa isang panayam sa Philadelphia Inquirer noong May 21, 2024, ibinunyag ni Eliana na siya ay pinilit na lumikas mula sa kanyang dorm sa campus at kumuha ng mandatory leave. Sinabi niya na hindi siya sigurado kung ano ang magiging epekto ng pagkilos ng UPenn sa disiplinang ito sa kanyang visa. Ipinag-ukulan si Eliana ng pahayag na, "I am the only one made homeless by this." Dagdag pa niya na nag-alok ng tulong ang kanyang mga kaibigan. Kaugnay nito sa isang YouTube interview noong May 12, 2024 kasama ang British columnist at commentator na si Owen Jones. Kasama ni Eliana si Dr. Dagmawi Wobshet, isang miyembro ng Faculty for Justice in Palestine Group upang talakayin ang kwento sa likod ng kanilang encampment. Ipinaliwanag ni Eliana na nagsimula sila ng encampment at may 3 hinihinging demand na nanatiling pareho sa buong karanasan. Una, ipakilala ang mga investment mula sa University of Pennsylvania. Pangalawa, mag-divest mula sa mga kumpanyang kumikita mula sa genocide ng Israel sa Gaza. At pangatlo, ipagtanggol ang Palestinian scholarship, ipagtanggol ang pro-Palestinian speech sa campus. Anya binuo nila ang kampo na may layuning matugunan ang mga hinihingi. At tulad na nakita, ang universidad ay sumagot ng karahasan at pagmamalupit. Talagang malaking kawalan anya na nangyari ang ganito. Binanggit ni Eliana na ang pagiging parte ng ganitong mapayapang protesta bilang pagiging bahagi ng isang kapaligirang pang-edukasyon. Sinabi niya na ang pinakamalaking pag-unawa niya sa kung ano ang kampo, lalo na sa isang universidad, ito'y talagang isang silid-aralan. Ito anya isang espasyo kung saan tinatanggap ang mga scholarship ng mga Palestinian. Ito ay isang lugar na nilikha nila mga mag-aaral, guro at mga miyembro ng komunidad sa isang kapaligiran kung saan aktibong pinipigil ito ng universidad. Dagdag pa ni Eliana na ito ay isa ding espasyo ng pag-aaral ng maraming sining, maraming musika at napakaraming komunidad na kung isipin lang nagdudulot sa kanya ng malalim na lungkot. Sa parehong panayam kay Owen, sinabi ni Eliana na ang universidad ay gumagamit ang mga salitang outside agitators upang katakutan ang mga tao sa komunidad na itinayo nila bilang likas na mapanganib. Dagdag pa niya, kung talagang naroon ang mga ito, makikita na ang kanilang mapayapang layunin sa pamamagitan ng pagkain, musika at espasyo na kanilang ibinabahagi. Sa huli, natanggap ni Eliana at ilan pang iba ang mga liham mula sa administrasyon na nagpapahiwatig sa mga kahihinatnan ng patuloy na pagpoprotesta. Ayon kay Eliana, siya ay nakatira sa isang dormitoryo para sa mga mag-aaral at ang ibig sabihin ng ban na yon ay hindi niya maa-access sa kanyang tirahan sa campus. Na-lock-out siya sa kanyang dorm at hindi pinapayagang pumasok sa anumang dining hall, pati na din sa library. Ito anya ay direkta na tugon sa paglalagay nila ng kampo na sa tingin niya na lumalawak upang sakupin ang higit pang bahagi ng college green na kanilang kinatitirikan. Sa sumunod na araw, natanggap naman daw ni Eliana ang isang email. Sinabi dito, maglalayong magbigay ng pagdinig upang bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit wala sa kanila nakatanggap ng pagdinig na yon. Isang araw, nagising sila at ipinagbawal na pumasok sa campus. Sa hakbang na ginawa, anya ng mga ito ay makikita ang pagkakakarakterisa sa kanila bilang banta sa kaligtasan, kalusugan at kaayusan ng campus. Pinalakas pa ni Eliana ang kanyang pahayag sa pagsasabing hindi sila mapanganib. Silang lahat daw ay kumukuha ng posisyon laban sa genocide. Ngunit ang pagkakaroon ng pagkakarakterisa dito bilang isang banta ay nagpapaisip sa kanya kung ano nga ba ang kanilang banta o ano ba ang binabalak nila na banta. Sa kabila ng halaga nito, ipinapaalala ni Eliana sa universidad ang epektibong papel nito sa pagkikibaka para sa iba't ibang kampanya mula pa noong ito'y itinatag. Binanggit din niya ang hilig ng paaralan na maging bahagi at naibigan lamang ang partikular na mga bagay, ideolohiya at konsepto. Samantala, kaugnay nito, ayon sa isang ulat, sinabi na kanyang amang si Kim Atienza na ang kanilang anak ay isang adult na may kakayahan na gumawa ng kanyang sariling mga desisyon. Bukod dito, binanggit na si Eliana ay hindi pro-Hamas o anti-Semitic. Siya ay anti-war and anti-genocide kahit sa anong panig. Iginiit ni Kim na sa kabila ng nangyari, ipinagmamalaki nilang si Eliana ay nagtindig. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!